Posible raw itiwalag sa simbahang Katoliko si Pangulong Noynoy Aquino kung itutuloy ng gobyerno ang pamimigay ng contraceptives. Ayon po yan mismo sa CBCP President Nereo Odchimar. Pero ang Pangulo nanindigan sa kanyang posisyon sa family planning. Nakatutok si Claire Delfin. Sa panayam ng Radio Veritas kay CBCP President Nereo Odchimar kanina, tinanong ito kung pwede bang ideklarang isang ex-komunikado si Pangulong Aquino kung ipatutuloy nito ang pamimigay ng contraceptive ng gobyerno. Pag nag-step in na po si President Aquino ng pamimigay ng contraceptive, automatic po ba excommunicated na siya ng Catholic Church? We have to look into it. We have to exhaust all means to come to that point of confrontation. Possibility po yan, Bishop. It can be a possibility, but I do not say right now na it is a proximate possibility. Mariing tinututulan ng simbahang Katoliko ang lahat ng artificial birth control methods. Gayunpaman, nilinaw ni Bishop Odchimar na bukas pa rin sila sa pakikipagdialogo sa Pangulo. Nauna nang sinabi ni Pangulong Aquino na siya ay para sa informed choice. Bahala ang bawat individual kung anong paraan ng family planning ang kanilang gagamitin. At sa kanyang text message sa GMA News kanina, sinabi niyang lahat tayo ay ginagabayan ng ating konsensya at di raw nagbabago ang kanyang posisyon. Tungkulin daw kasi ng pamahalaan na bigyang edukasyon ang mga pamilyang Pinoy sa kanilang responsibilidad at irespeto ang kanilang desisyon kung naaayon sa batas. Sa Speaker Sonny Belmonte naman, sinagot na ang naunang banta ng CBCP na civil disobedience kapag isa sa batas ang Reproductive Health Bill. Nakapaloob sa panukalang batas ang pagpopondo ng gobyerno sa iba't ibang uri ng family planning methods. We are willing to take the risk to see to it that it reaches the point of third reading. Where everybody can express his view, pro or against, and let that be the will of the House at least. Sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, isa sa may pinakamalaking populasyon sa lungsod, matagal nang namumudmod ng iba't ibang contraceptives ang health center dito. Isa sa nakakuha ng libreng injectables si Mary Jane Amor na may 4 na anak. Ayoko na pong madagdagan hanggat maaari yung mga anak ko. Para po yung lahat ng pangangailangan nila, mabigay ko at masuportahan ko. Pero isinusulong din ng health center ang natural methods na tanggap ng simbahang Katoliko. Kasamang pinamimigay itong beads na gamit sa standard days method, isang uri ng natural family planning method. Bago namin bigyan ng family planning services, methods like that, we make sure na they are counseled. Ayon sa mga health worker ng barangay, walang sapilitan sa programa nila. Ang tungkulin daw nila magbigay ng libreng serbisyo at magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang pamamaraan ng family planning. Pero sa huli, ang desisyon ay nasa mag-asawa. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Sa bansang Mexico, malaking problema ang landslide at pagbaha na dulot ng ilang araw na pag-ulan. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para makatawid sa rumaragas ang baha ang mga tao. Pero isang maling galaw, posibleng lamunin ng baha ang mga residente. Tuloy naman ang rescue at retrieval sa landslide sa estado ng Oaxaca. Na-recover nila ang 14 na mag-iina. Pero 6 pang nawawala kabilang ang local health official. 16 naman na nasuwi sa isa pang landslide sa estado naman ng Chiapas. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isa pang paaralan sa Ilocos Norte ang naipatayo sa tulong ng inyong mabubuting puso. Dahil sa mga donasyong pinagkatiwala ninyo sa GMA Kapuso Foundation, muli nang magagamit ang Abaca Elementary School sa bayan ng Bangi. Tila may piyesta sa Abaca Elementary School ng aming itong dalawin. May banda, maraming banderitas at bawat pagtatanghal, bongga. Talagang pinaghandaan at pinag-isipan. Ang kulay at sigla ng okasyon, nakakawala ng pagod. Sulit ang mahigit 10 oras na paglalakbay para marating ang bayan ng Bangi sa Ilocos Norte. Patikim pa lang ang lahat ng ito dahil ang bida ay ang asul na gusaling ito na dati ay wala pang dingding. Natapos ito sa tulong ng Kapuso School Rehabilitation Project. Matapos pa sinayaan at basbasan ang mga bagong silid-aralan, isinunod ang pagtatanim ng halaman. At bilang pagkikiisa ng mga taga-Abaca sa Kapuso para sa Kalikasan Project, punlang, kalamansi,
ang sukli sa mga magulang na nag-volunteer para maitayo ang mga silid. Ang mga grade 4, dati nagtitiis sa 6 by 7 meters na silid. Ngayon, 7 by 9 meters na ang sukat ng kanilang classroom. Dati po mas madilim at masikip at naiinitan po kami. Talagang ang laki po ng pinagbago. Okay na, maluwag na. Talaga namang ramdam natin ang saya ng mga bata doon. Pati mga magulang, taus-puso rin ang pasasalamat sa mga nagpunla sa edukasyon ng mga bata. Asahan niya, yung pagtitiwala niya sa amin, lahat ng mga sumusuporta sa foundation, nagbibigay buhay, na mahalin at alagaan namin tong building. Ay, aasahan talaga namin yung pangakong yan, ha? At para sa mga taga-Abaka Elementary School, ang dapat ninyong pasalamatan ay ang libo-libo nating mga kababayan na nag-donate para sa mga nasalanta ng Bagyong Ondoy at Pepeng. Sa kanila nagmula ang ipinampatayo sa inyong paaralan. Maraming salamat din po sa Mariwasa Siam Ceramics Incorporated na nag-donate ng mga tiles at tabla. Ganon din sa NKD International Trading Corporation na nagbigay naman ng iba pang construction materials na ginamit sa Kapuso Rehab Project. Samantala, sa mga nais mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, nadiskubreng bagong planeta parang mundo raw natin. Alaga niyong aso, alamin kung paano magiging singbibo, di ba ang tatay? At episode ng Glee, tampok si Britney Spears, tinutukan ng milyong-milyong tao sa Amerika. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.